Isang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Butuan Airport. Ayon kay kabayan, siya daw ay naging biktima ng punit passport modus na nagaganap sa Pilipinas. Sinabi nga rin nito sa video na kung paano niya na-discover ang nangyaring ito sa kanyang passport at nagbahagi nga rin ito ng inyong mga dapat gawin kung sakaling sa inyo mangyari ang bagay na ito. Panuorin natin ang video na to. I'm making this video to raise an awareness sa nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So around 5 o'clock AM, nag-check-in kami and while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage, so we have to pay and then nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then nung pagbigay sa akin ng passport ko and ng boarding pass, wala pang napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na merong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po, wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Ako gano'n sa kanila. So, ayun, hinawakan nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager kung anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko kasi, makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang police nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20, nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar. Dun sa case ko, kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So, 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay. Sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL.